Sanlibutan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Oy, para sa mga bagong promote na mga generals, ang mensahe ng Commander-in-Chief, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos silang manumpa sa Malacanang kahapon. Sabi be loyal to country and the Constitution. Ayan. Yan po ay sa gitna ng mga ugong-ugong naman ng destabilization. Sa bagay, yung mga ganyang destabilization, mga coup attempt, mahabigan, walang napapala. Ayan. Yan po ay sinasabi na ng mga may mga masteral na, ha? May mga doctorate na sa coup attempt. Ayan. Tanong nyo kay dating Senador Gringo, nasan yan? At dating Senador Antonio Trillanes. Naku, daming nasira ang karira dahil sa mga ganitong military adventure. Maulan ba sa inyong lugar? Abay, nakita na ang ulang kahapon. May kasama pang yelo. Nakita na po ang ulan. Karat na sa Metro Manila hanggang kanina madaling araw. At sa Quezon City meron pang hailstorm kahapon. Ha? Gaano ba kalaki yung ulan ng yelo sa Quezon City kahapon? Gaholen ba? Ayan, no, mga kaibigan sa TV. Abay, gamais. Ayan, malaki pa yata sa butil ng mais. Ha? Abay, holen na maliit. Abay, butit walang nabasag na mga windshield, ha? Na mga kotse nang bumagsak ang pag-ulan ng yelo sa QC kahapon. At dahil nga po, mabigan sa eto na, nalalapit na ang tag-ulan, sabi ng Pag-asa. Abay, second week of June, mga kuya, mga ateng. Abay, darating na tayo sa rainy season. Kaya naman si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, tama yan, Mr. Speaker, ha? Abay, bagamat huli man daw at magaling, ayan. Kasi ipinatawag mo na ba, Speaker, o ipapatawag pa lamang? Yung mga government agencies pumahabigan na may kinalaman sa pangalaga ng ating kalikasan at pagbaha, ha? Kaya si Speaker Romualdez ipapatawag daw po ang mga taga DPWH. Ayan. Secretary, Apo Manny Bunoan, na imbang bigat, Apo, ha? Kumusta ka na? Hindi ka naririnig. Ayan. DNR Secretary Antonia Loizaga. Ayan. Abay, DILG Secretary Benhar Abalos. At maging si MMDA Chairman Don Artes, na mukhang mahirap ng tawagan ngayon. Mukhang mahirap ng interviewin. Abay, ang sabi ng House Speaker, abay, paghandaan, ayan, mag-usap-usap ang mga apat na agencies na ito, ha? Ahensya ng pamahalaan. Paghandaan ang pagbaha sa Metro Manila at iba pang mga lugar.
Kaya lang, Mr. President, sabi nga natin, abay, ilang linggo na lamang, tag-ulan na, ha? Abay, dapat, Mr. President, noong pa ito, tagal nyo nang babala ito, ha? Abay, ito ay babala nyo pa nung inyong SONA last year. Tayo rin ay naghahanda sa El Nino na nagbabadyang tumama sa mga darating na buwan. Nagsimula na tayong maghanda at ang mga buffer stock at ang mga kagamitan patubig ay hinahanda na. Kung kinakailangan, magsasagawa pa tayo ng cloud seeding upang makapagdala ng ulan. Kasabay ng lahat na ito, hinihimok din natin ang ating sambayanan na magtipid ng tubig para sa malawakang paghanda sa banta ng tagtuyot. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Makalma at welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Abay, naalala ko noong araw, pagka-summer, paano ni Apo Makoy, ha? Abay, yung mga sundalong, mga trainees, mga kaibigan, pinaglilinis na ng mga estero dito sa Metro Manila, wala yatang ganyan ngayon, ha? Secretary Manny Bunoan, ha? Abay, Secretary Benhar Abalos at MMDA, abay dapat ayusin yan, ha? Aba, tama-tama, ito pala ang report ni Let ngayon, ha? Abay, meron na bang, sino ba ang head ng Task Force El Nino? Ano bang kanilang paghahanda, ha? Abay, pero eto, ha, ngayong nalalabing mga araw ng buwan ng Mayo, ha? Abay, matindi pa rin ang init, mga kuya, ha? Ayan, lalo sa Dagupan City, kahapon, Diyos ko, 50 degrees Celsius pa rin, ha? Di ba na-heat stroke ang mga bangos dyan, Mayor Belen Fernandez? Pero eto, ha, maganda ang telenovela sa Senado kahapon. Grabe, ano, ha? Grabe yung sagutan ni Senator Jinggoy at si dating PIDEA agent Jonathan Morales. Daming natawa dun sa ano. Iba rin bumanat itong si Morales, ano, ha? Abay, yung mga tanong ni Senator Jinggoy, binabalik sa kanya, ha? Pero dyan po sa Kamara, para daw pantay ang investigasyon Senator Bato de la Rosa, sir, ha? Abay, nagsala itong si Congressman Raul Angelo Bungalon, ha? Ng Ako Bicol Party List, ha? Abay, dapat din daw Senator Bato imbitahan din itong si Arturo Las Cañas, yung self-confessed na ano, ha? Member ng Davao Death Squad. Kaya lang, ha, sa upahagilapin itong si Arturo Las Cañas, ha? Sabi na ating bubit, hawak na ng International Criminal Court, ha? At mukhang binigyan na ng bagong identity. Ano kaya ang pangalan niya ngayon? O kaya si Eduardo Asierto, ayan, anti-drug operative. Dapat din daw para parehas ang laban, investigasyon. Imbitahan din daw ng committee ni Senator Bato de la Rosa. Ayan, isama na rin si Topa Kits. Nanahimik si dating Executive Secretary Paquito Ochoa, lumutang din ang kanyang pangalan, ha? At eto mainit, mukhang wala na ang mga ito. Mukhang wala na sa Pilipinas. Ang dating Economic Advisor Michael Yang at Lincoln Ong, ha? Sabi ni Congressman Ace Barber, dapat maimbestag naman ito dahil sila yung may kinalaman sa 3 billion pesos na shabu, ha? Diyan sa Mexico, Pampanga, mga kaibigan. Nasaan na sila, ha? Di ba ito rin si Ong tsaka si Yang involved din sa Farmally? Alam po niyo, mga kaibigan, yung mga golfers, pagka nag-golf kayo sa Southwoods, merong malapit na matapos na ang laking bahay, ha? Sa gilid ng golf course ng Southwoods, mga kuya, mga ateng, ha? Abay, ang sabi nila yung napakalaking bahay yun, usap-usapan ng mga golfers at mga caddy, ha? Sabi yan ay katas ng Farmally. Damdaming
Bayan. Sino may-ari nun? Sinong mga opisyal ng Pharmally kaya, ha? Wala ba dyan si Michael Yang at saka si Lincoln Ong? Alamin nga natin ang report mula sa Malacanang dahil ang Pangulong Marcos pinaghanda po ang Task Force El Nino, ha? Naghahanda na sa pagdating ng La Nina, tag-ulan, tagbaha, mga kuyang mga ateng. Bakit ngayon lang? Dapat months of preparation ilang linggo na lang, ilang araw na lang. Eto na ang mga pag-ulan. Dito natin mararanasan kung handa nga ba ang mga nasa Task Force El Nino. Alamin natin ang report mula kay RS14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, pinakilos na ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang lahat ng departamento at ahensyang kabilang sa Task Force El Nino para simulan ang paghahanda sa La Nina phenomenon. Ayon kay Teodoro na siyang chairperson ng Presidential Task Force on El Nino Response, ito'y alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binanggit ng kalihim ang ulat ng Pag-asa na maaaring mabuo ang La Nina sa June, July, August season. Sabi ni Teodoro, kailangang maging handa para maibsan ang epekto ng La Nina na inaasahang magdadala ng sobra-sobrang ulan. Samantala, sinabi naman ni Task Force El Nino spokesperson Assistant Secretary Joey Villarama na magiging critical pa rin para sa supply ng pagkain, tubig at enerhiya ang huling bugso ng El Nino. Lakay? Sino ba ang head ng Task Force El Nino, Miss Let? Si Secretary Gibo Teodoro, Lakay. Ganun ba? Hindi natin masyado narinig si Secretary Gibo tungkol sa issue ng El Nino, ha? Abala dun sa Leyte, abala sa Balikatan at saka West Philippine Sea at yung biyahe sa Amerika. Lakay. Pero kasi ang Task Force El Nino ay parang halos buong gobyerno din yung kasama dito. Yung lagi nilang ibinibidang whole of government approach. Kaya nga si House Speaker Martin Romualdez, ha? Ipapatawag daw ang mga taga DPWH, DNR, DILG at MMDA. Kaya lang ang tanong ko nga di ba kaya huli na ito? Dapat noon pa. Hindi naman, Lakay. Nilinaw na ng DPWH ng mga opisyal noong sa kanilang press briefing noong nakaraang linggo na marami na, actually libo-libo yung mga natapos na flood control projects. Nagpapatuloy pa. Di maganda yan. Ba't di nire-report yan? Di maganda kung ganun. Malalaman natin yan after 2 weeks. Ayan, kasi tag-ulan na next week. Buwan ng Mayo. Ilang linggo na lang. 2 weeks na lang. Matatapos na rin ang buwan ng Mayo. Oo, Lakay. Mayroong mga natapos na infrastruktura sa ilalim ng Administrasyong Marcos na nagsimula pa dati at mayroon pang mga ongoing na proyekto. Kasi wala tayong nakita sa mga dito sa mga lansangan sa Metro Manila ha? Lalo na sa flood prone areas katulad ng Espanya. Ayan yung mga drainage diyan wala tayong nakitang gumagawa. Hindi katulad ng araw pati mga estero nun may mga naghukay dyan, may mga naglilinis. Pero ngayon parang wala tayong makitang gano'n. Oo, mayroon, Lakay. Actually, ayan, nakita ko na yung aking notes dito. Ang binanggit ng DPWH ay 4,700, Lakay. Natapos mula noong July 2022 lang yan hanggang sa kasalukuyan. At yung ongoing ay 4,200 na kaparehong proyekto. Pero, aminado si Secretary Bonoan, Lakay, na hindi pa rin maiiwasan yung mga pagbaha sa ilang lugar. Dahil ang sabi nga niya, marami kasing dahilan yung pagbaha. Hindi lang dahil kulang tayo sa infrastruktura, kundi dahil gaya ng mga ilog na hindi na mababaw na, madaling umapaw kapag malakas ang ulan. So, kaya mayroon din silang mga gagawing desilting at dredging o yung pagbuhay tama yan. Major rivers. Ayan, mga desilting sa mga ilog-ilog dyan na lamang sa Bulacan, ha? Dito sa Metro Manila, siguro yan ang priority, inaayos. Sabi ko, Espanya lang. Santa Mesa, sa bang lugar, Quezon City. So, siguro yan ang unahin. Tsaka mukhang may kulang yata po Executive Secretary Lucas Bersamin. May mga performance report ba ang ilang opisyal ng gobyerno na binibigyan ng ganitong project? May progress report ba sila? Dapat siguro, Mr. President, pagka-cabinet meeting, alam po niya ang kainaman ng whole cabinet meeting, Miss Let.
makita doon kung sino mga nambobolang cabinet secretary pagka nagre-report sa presidente, ha? Mas mainam yung marami para nakikita, ito, nambobola ito, ha? Mga cabinet secretary, kaysa yung parang tipong one-on-one, sila-sila lang, maganda yung marami parang klase yan, ha? Alam mo yung nambobola at saka gumagawa. In fairness naman, Lakay, dahil nga weekly ay mayroong sectoral meeting kagaya ngayon dahil tuwing Tuesday ang schedule niyan ay mayroong report yung mga ahensya ng gobyerno na nakaka-meeting ni Presidente. At yun nga, sinabi rin kasi ni Presidente Lakay na hindi siya nagre-rely sa report lang. Kaya pumupunta siya dun sa mga lugar para makita niya mismo yung sitwasyon at malaman niya kung tama yung nakakarating na report sa kanya. Ayan ang kailangan natin. Kaya siguro, Secretary Manny Bunoan, gayahin niyo po ang dating DPWH Secretary Ping De Jesus. Alam po niyo, parang General Gilor Eliasar ito, ha? May mga surprise inspection sa mga government project. Siguro ganun din. Mapagabi, ayan, pag may nakita mga nagtiwangwang dyan, pinapatawag agad yung kontraktor, pinapagalitan. Wala tayong mga nakitang ganyan na. Ayan, anyway, nakita lang natin yung naikukumpara lang natin yung mga performance ng ilang magaling na opisyal. Lakay, actually binanggit din, ito yung lagi mong inuulit-ulit din, maging yung environment management or reforestation kailangan talaga dahil isa din sa sa pagbaha, yung soil erosion, yung lupa na napupunta sa mga daluyan ng tubig at hanggang ilog. Wala na tayong masyadong narinig na tree planting, ha? Hindi katulad nung araw, pagka tree planting, pagka sinabi ni Apo Lakay na nationwide tree planting tayo, meron. Ngayon parang dyan na lang, tabi-tabi na lang, konti-konti na lang. Buti na may mga iba't ibang agencies na katulad ng KBP, magbuhat tayo ng bangko ng konti, ha? At least ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, every year, every month of June, meron tayong mga tree planting. Ganun ba? Dapat Secretary Abalos, sa mga LGUs, i-require din natin sila. Naalala ko tuloy ang dating Mayor, late Mayor Edward Hagedorn. Yan ang ginagaya nung araw, yung tree planting niya sa Palawan. Oo, Lakay. Siguro kailangan maipatupad. May mga batas, Lakay, di ba, na kapag may bagong isinisilang na baby at kapag may bagong graduate yung mga estudyante, may ganyan na kailangang magtanim ng puno. Noon yun, drawing lang. Parang drawing na lang yata. Wala tayong nakitang ganyan, ha? Ayan, kasi hindi natututukan. So, yun siguro. Kaya nga sabi natin kay Apo Lucas Bersamin, siguro hingan din ng progress report ang ating mga cabinet members, mga government officials. Kung yung mga trabaho nila nagagawa ba? Anong development? Ano kanilang mga ginagawa? May pagbabago ba? O same-same lang? Kakaang-kaang lang sila dyan? O nagtatrabaho? Anyway, ano yung schedule ng Paolo Marcos ngayong Martes, Miss Let? Oo, puno ang schedule ni Presidente ngayong araw, Lakay. Una, mayroon siyang sectoral meeting. Hindi pa binabanggit kung anong sektor. At mayroon din siyang Philippine Army Command Conference naman. Kahapon, Philippine Air Force. Ngayon, Philippine Army. At mayroon ding presentation ng credentials aning na non-resident ambassador designate sa Pilipinas. At announcement ng partnership, Lakay, ng Cerberus at HD Hyundai sa Subic. Ito yung para sa shipbuilding. Ayan, siyempre, ibibida ng Presidente. Isa ito sa mga bunga na ng kanyang mga biyahe sa ibang bansa, mga investment. Yun ang kailangan natin. Mga negosyo, investment, trabaho. Ayan. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa'yo, Lakay. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Wala, mainit pa rin. Hoy, standby, Val Gonzales. Anong solar street light na bumagsak dyan sa Quezon Avenue, ha? Kahapon. Super lakas ba ulan sa Quezon City kahapon? Standby, Val Gonzales. Standby, Edniel Parosa. Ayan, kumusta na si Edniel, ha? Nasa West Philippine Sea na ba sila? O nandyan pa sa Manila Bay, ha? Romel Fertes, ito bang si Edniel kasama ito yung mga civilian na pupunta na kasama sa resupply mission, ha?
Abay, naibigay mo ba malo yung binili kong safety gadget kay Edniel, ha? Bumili ako ng salbabida at saka floaters dyan sa SM kahapon para kay Edniel, ha? Sana hindi sila bombahin ng mga Chinese Coast Guard. Pabalikan natin lang pang mga reports. Standby, Raymond at Paas. Ano ang showing ngayon sa Senado, ha? Babalik pa ba itong si Jonathan Morales? Standby, Raymond, standby man ang Milky Rigunan. Pero pagka ganitong mainitang panahon, abay, kailan talaga ng malamig-lamig na sitwasyon. Ayan. At syempre mga kuya, yung may mga celebration dyan. Abay, yung mga may birthday dyan para maganda ang celebration. Doble ang kasiyahan, doble ang tawanan. Dapat mga kuya, may kasama tayong Emperador Double Light para doble swabe at doble sarap. Yung bang magana inuman, chill-chill lang. Easy lang yan with Emperador Double Light. Dahil doble swabe, doble sarap. Every moment, ang gaan with Emperador Double Light. Emperador Double Light, doble swabe, doble sarap. Oras, Chief Justice Alexander Jess Mundo. Kumusta po kayo, Justice? CJ. Good morning sa mga gods of Padre Faura. Oras ganap na alas 8:30. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Oras, Sister L. It's 8:40. Ganda-ganda naman ang suot mo. Hi, Lakay. Thank you so much. Para kang atin na ano, ha? Okay yung letter B sa harapan mo. May letter B ba? Kaya gustong-gusto kang panoorin ni Kuya Alex Sago tsaka si Atty. John Samaniego eh. Kayo talaga nangunguna kayo sa listahan, ha? Good morning po sa inyo. At good morning, Lakay. At good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong araw ng Martes. At Bisperas ng Swell Day. Bisperas ng Swell Day. Ayan. Pero kumakit ni Sister El Mahabigan eh. Parang yung mga suot na damit ng mga, yung mga paano ni Queen Elizabeth? Ayun, nakuha mo lang kayang peg ko today. Ano na yan ba yan? Yun talaga ang peg ko today. Kasi kung makikita mo yung aking di ba? Parang medyo pang royal Camerot ang dating. Oo nga, parang royal dress. Pilingera. Wait pala ng bewang mo na 23 ba ang bewang mo? 23? Grabe naman yun. Hindi naman. 24 naman. 24 ba? Mahabig, alamin nga muna natin ang report mula kay Val Gonzales, ha? Abay sa lakas ng ulan na kahapon, yung solar street light ng MMDA sa Quezon Avenue bumagsak, ha? Grabe sa kasagsagan ng ulan kahapon. Abay, hindi pa rin daw inaayos. Allah. Di marami na ang naabala dyan, Lakay. Abay, Chairman Don Artes na hindi namin ma-interview na ngayon dahil may mga protocol na bago ma-interview ang Don Artes ngayon. Kailangan nang dumaan. Kailangan pang may cordon sanitaire pang secretary ba? O, kailangan na secretary, muna coordinate. Magsiset muna tayo, Lakay. Magsiset na interview tapos magpapadala ng mga tanong. Set of questions. Ba yan? Di ba, Lakay, parang may iba nang gumagawa niyan before. Ganun ba? Kaya walang nangyayari sa bayan natin. May protocol. Paano pagka urgent? Ayan, katulad nito. Ayan, papadala pa tayo ng letter of request. Sana, Lakay, meron baka next week pa dumating yan. Email naman daw, Lakay, hindi na may stale mail. Diyos ko. Ano nangyayari sa ating bansa? Paurong. Imbes na mabilis ang flow of information eh. Medyo naantala. Dapat merong mga exemption sa ganyan. Ano ba yan, Chairman Don Artes? Dapat undigo kayo, ha? Dapat 24/7 nga kayo eh, ha? Ayan. Para mga mayor na 24/7, barangay chairman. Kahit natutulog, gumigising, para sa public service. Paano yung pagkabumaha ang Metro Manila? Interviewin natin siya. Set muna tayo.
Baka naman Lakay may exemption, ano? So, Ganon. sana naman meron, lalo na sa mga Kaya ganitong naman. pagkakataon po, ano? Hindi, nasanay tayo. Hindi naman dating ganyan eh. Bakit biglang nagbago? Anyway, alamin nga natin report mula kay Val Gonzales. Abay, anong ginagawa ng mga taga-MMDA? Ba't hindi pa inaayos yan? Kahapon pa pala yan, Val. At main thoroughfare, Quezon Avenue. Aris number 5, Val Gonzales, please come in. Mayor Israel, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin babalik ang Val, pangit ang signal mo. Ayan, tumayo ka dyan sa mobile unit natin. Ayan, tumuntong ka. Ayan, para maganda ang signal. Umakyat ka dun sa likod. Ayan, sa pick-up natin dyan. Doon ka, upo ka doon sa pinakatuktok. Ikot ka dyan. Ayan, proceed. Masama talaga eh. Maganda pa yung signal sa West Philippine Sea. Maganda pa yung yung Starlink sa West Philippine Sea. Ayan, okay, go. Wala talaga. Balik ka bukas. Konting ikot ka muna, Val. Masama ay ganda pa naman yung padala mo lang yung video nga, patingin yung video ni Val Gonzales para mapanood natin. Ayan ba yung bumagsak, ha? Yan yata sa baba niyan na tingnan natin. Abay, ayun yun. Ayan. May gumagawa na rin pala eh. Ayan. Pero kung kahapon pa yan. Dapat na, na yan kahapon mismo, ano? Dapat in-overnight na yan. Di naman magdamag na inulan eh. Kaysa ngayon tayo kikilos kung kailan yung mga kababayan natin, rush hour, papasok sa trabaho. Abala yan. Kupad-kupad. Gabi daw kasi Lakay, di makita. Gabi, kahapon yan eh. Umulan dyan sa Quezon City, mga bandang dakong hapon eh. Ayan, maulan kahapon Lakay, mga hanggang alas 5, pa alas 6 may ulan pa eh, konti. Ayan, yan ang mga kailangan natin, Mr. President, kalampagin natin. Secretary Gibo, ha? Mayor Francis Zamora. Chair ng Metro Manila Council, ha? Dapat meron tayong mga pagkaganitong mga tipong emergency cases, dapat mabilis ang kilos natin. Hindi hintayin pa ng kinabukasan. Dapat utos na rin agad ni Mayor, linisin nyo na yan, tanggalin nyo na yan. At saka Quezon City, anong ginagawa ni Mayor Joy Beltran? Belmonte. Ikaw talaga Lakay eh. Nahawa ko presidente. Nagkakamali na tuloy din. Minsan tuloy ako namamali din ako Lakay. Nahawaan mo ko. Nakakahawa si presidente. Okay, Val Gonzales, please come in, Val. Hanggang sa Mayor ay hindi pa rin na ipabalik itong pinakailaw at mismong solar panel, itong street light na bumigay at nalipad ng malakas na hangin kahapon dito sa EDSA kanto ng Quezon Avenue southbound. Yung natanggal Mayor, yun lamang pinaka-elbow, yun yung mayroong ilaw at doon sa ibabaw ng ilaw ay nandun yung pinaka-solar panel. Mula doon sa railings ng Quezon Avenue flyover ay bumagsak ang bahagi ng street light na ito sa ibaba ng EDSA southbound sa tapat ng punong tanggapan ng DILG. Poste na lamang at yung CCTV camera na nakakabit dito makikitang nasa itaas nitong flyover. At dahil sa aksidenteng ito, Mayor, ay tuwang sinugod sa East Avenue Medical Center ang 29 anyos na crew ng isang catering service. Bakit? Ang tinamaan ng nahulog na bahagi ng solar street light ang isang dumaraang SUV. Hala? Pero minalas itong si Ariel Managaytay, ang nagmamaneho ng L300 van na tinamaan sa ulo at mukha. Ito'y dahil dumungaw ito sa bintana ng minamaneho nitong L300 van nang marinig ang malakas na pagbagsak ng debris mula doon sa itaas. Nasapol sa mukha at ulo ang biktima. Patay. Ayon dun sa kausap ko kanina, natauhan ng MMDA, contractor na raw ng solar lights ang inaasahan nilang magkukumpuni. Val, nasa ospital yung tinamaan, hindi naman siya na... Buhay o namatay yung tinamaan ng ng poste? Buhay naman may... Ay, buti naman. Oo.
Mabuti na lamang yung ibang bahagi ng yung debris, yung bumagsak na mismong panel ng street Diyos light, ko eh. at saka yung pinaka-elbow nito mula doon sa poste. Hintayin pa yung gumawa ng solar street. Paano yan kung wala na yung kontraktor? Wala ba mga pag ganito emergency? Ang laki-laki ng mga pondo ng mga engineering department ng Quezon City Hall halimbawa. Ayan, Mayor Joy Beltran. Belmonte. Belmonte. Chairman Artes. Ayan. Alam ba tayong mga crew ng mga ganyan pang emergency na wag natin hintayin pa yung ano? Diyos ko naman. Hintayin pa yung gumawa niyan. Yan ba ang SOP nila sa ganyan? Dapat madali ang pag-action yung mga ganyan. Gawin na lang yan tapos reimburse na lang. Ito yung nagastos Saka yung perwisyo. Oo, perwisyo. Mahina yung gawa mo. Umulan lang, bagsak na. Ayan. Anyway, sige. So, hindi naman nakaabala ng traffic dyan, Val? Hindi naman, Mayor, at sa tingin ko wala naman ding epekto yung pagkakatanggal mismo ng iisang ilaw dahil sunod-sunod naman, marami naman yung mga ilaw dito. At isa lamang naman yung nahulog, kaya hindi rin ito magiging problema. Hindi mismo yung poste, yung bumagsak, kundi yung pinaka-elbow na nandun sa ibabaw ng poste, kasama yung ilaw at yung solar panel, yun yung nailipad ng malakas na hangin na tumama nga rito sa ibaba at na tinamaan yung isang lalaki at tinamaan din yung isa pang Val, yung ulan pala dyan kahapon, Val, may ulan ng yelo o may kasapang hangin, malakas na hangin? Umulan ng Yellow Mayor dito sa bahagi ng District 1. Dito sa may pagitan ng lungsod ng Maynila at Quezon City. Doon nakaranas ng pag-ulan ng yelo. Yung ilan doon sa ating mga kababayan. At kalat nga sa social media yung nangyaring pagbagsak ng yelo kahapon na ipinost ng mga netizens. Yung pagbagsak ng ulan na yun, Mayor. At mukhang ngayong maghapon, may mga pulumpon ng makakapal na ulap, Mayor. Mukhang makakaranas din. At mukhang hindi ganong kainit yung mararanasan nating heat index ngayong maghapong ito dito sa Quezon City at ilan pang bahagi ng Metro Manila. Sana mag-uulan na, Mayor, dahil magkakalahati na ng buwan ng Mayo at yan yung inaasahan. At batay dun sa pagtaya ng pag-asa, pagsapit ng buwan ng Hunyo ay makakaranas na ng mga pag-ulan dito sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Mula rito sa Quezon City, Val Gonzales, back to you, Mayor, at sa Sister El. Maraming salamat, Val Gonzales. Alam mo, Lakay, dapat siguro yung iba pang poste ng ilaw na yun, i-check din. Baka mamaya kapag medyo nagkaroon ng sama ng panahon, matulad din dun sa iba. Baka bumigay din. Baka bumigay din. So, dapat siguro i-double check. Paano yan kung ilang oras lang na ulan yan? Paano kung maghapon yan? Di tsaka, Lakay, nakakatakot kapag medyo may bagyo na. Pag bagyo season na. Nakakatakot. Biro mo, dumaan lang yung yun, Lakay, light dumungaw lang. Tinamaan pa yung driver. Kawawa delikado, naman. Lakay. Kasama kamalas naman niya, ha? Pero swerte pa rin dahil hindi siya napuruhan. Sandali lamang at babalikan natin ilang pang mga reports. Stand by Raymond Dadpaas. Sino ba ang isasalang ni Senator Bato de la Rosa ngayon sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs? Ayan yung inaabangan ng lahat na kayo, no? Aside doon sa makakalimutin na isang mayor. Ikaw, Lakay, naalala mo ba kung kailan ka at saan ka pinanganak? Oo naman. Ako pinanganak sa Paway, Ilocos Norte. Ayan, nakala ko kasi sasabi mo, Your Honor, nakalimutan ko na. Alam mo, tatanungin ko, ayan. Dududan ako dito kay Karen Oyong, baka hindi. Miss Kay, pakilinaw lang kung saan ka. Baka hindi pinanganak sa Pilipinas yun si Karen Oyong, ha? Baka mag-ato ni Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac. Si Miss Karen, Miss Kay, saan ka ba pinanganak at kailan ka pinanganak? Kaya pala panambiyan ito sa China. Mama nga, sabi ni Miss Kay, walang iyakan, Lakay. Nakilang biyahe na ito sa China, itong si Miss Karen. Maraming beses na yata, Lakay. Abay, kailangan ma-debrief natin, Attorney Reds, itong si Miss Karen. Kailangan debriefing dito, ha? Hindi, si Miss Karen ay purely naman, dito siya pinanganak. Ganon ba? Laking Baguio si Miss Kay. Ganon, ha? Nagdududa na tuloy ako.
At alam ko rin kung saan siya nag-aral. Ganun ba? Oo, sa UP. UP Baguio. Oo, Ayan, UP Baguio. Akala ko di rin niya alam. Baka home study rin niya. baka makalimutan niya din yung kanyang teacher. Ayan, pagka tumakbo mayor ito, magdududa na ako. Sandali lamang, anak ko, asan ba? Ang DZRH malakas sa promo, ha? Abay, may winner na. Ayan, andyan na ba, Sherwin? Nandiyan na si General Oscar Albayalde, ha? Dating PNP chief. Bumabati ng happy birthday sa kanyang dating tauhan, General De Bolsinas ng NCRPO. Nagpa-birthday ba ngayon? Abay, birthday pala ngayon ni retired General De Bolsinas ng NCRPO, ang nagpausa ng manyanita noong COVID. Naalala ko yung manyanita na yan. Ayan, okay. Pero happy birthday. Ayan, happy birthday. Sandali lamang, ha? Ayan, pagka perang pinag-uusapan, huwag nating patatagalin yan. Ibigay na kaagad yan. Bigay mo na yan, Lakay. Narito ang nino ng bayan, Sherwin Alfaro, nandyan sa Mandaluyong City. May winner na raw. Sherwin Alfaro, please come in. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sandali lamang, General Oka Albayalde, ha? Yan. Baka mapanis po itong pera ipamimigay ni Sherwin. Napapanis ba yan, Lakay? Bago imprenta pa naman sa Bangko Sentral ito. 225 days, Pasko na. Ha? May countdown ka na talaga. Inunahan mo ako, ha? Dapat lang. O, yung mga taga Mandaluyong, ito na ang nino ng bayan, Sherwin Alfaro. Sherwin, please come in. Lakay, kung dyan sa Quezon City, napakainit ng umuulan, dito naman sa Mandaluyong, napakainit ng araw. Talagang mapapadyos ka. Ayan, mapapadyos ka. Anong juice yan? Ano juice yan? Freshly squeezed na orange juice. Wow, vitamin C. Sarap vitamin yan. C sa mga sinisipon. Pineapple juice yan. Dito sa tindahan ng prutas, biro mo, talagang walang masasayang na prutas kung ganyan yung pag-iisip ng negosyante na pwedeng i-convert sa juice yung kanyang mga prutas. Tignan mo, ang suha niya, Lakay. Ang suha niya ay orange. Oo nga, ba't orange nakalagay? Suha yan. Suha niya orange. May mga lakas na nakikinig dito ng DZRH sa Barangay Hulo, sa Mandaluyong City, at natsempohan natin itong ayun, si Tatay. DZRH, Tatay, pangalan niyo po? Bobby Elpa. Si Daddy Bobby Elpa. Yan, Bobby si Elpa. Palagi itong nagbibisikleta at nagja-jogging, pero dito sa tambahan nila sa Peprotasaan, dito yan sa may Barangay Hulo, sa may F. Blooming Street. Tama ba, F. Blooming Street to? Yan, andito, sila yung nagpapahinga. Pero nagsempo natin siyang nanonood ng DZRH kanina sa kanyang cellphone. Dati palagi kang nakatune in sa DZRH? Opo. Sino pa po itong announcer sa umaga? Sa umaga, sila Chadeli. una-una, si Kong Palmones, then si Dos Portres, Anthony Taberna, ayun, Jerry Baha, Rick Radam, Jerry Baha. Then susunod na po kayo. Ayun, nakikinig si Tatay. Aba, nakikinig si Kuya. Thank you. Yan ang paborito mong pinanonood sa iyong cellphone tuwing umaga. Anong programa yan? Damdaming Bayan. Ayun! 1,000 pesos! Salamat po. Thank you. Para sumigla si Kuya Bobby, bigyan pa ng vitamins. Bigyan natin ng vitamins. Medyo matamlay eh. Parang napagod si Tatay kanina sa kabibisikleta. Yan, biker to eh. Kailangan niya mag-vitamin E. Ayun! Emperador! At siyempre, para ternohan yung vitamin E, dapat meron yung vitamin RC. Ayun. May chaser siya. Ayun o! RC! Ayan.
At latay, naku, basa na yung damit mo. Pero gusto mo bang gumwapo lalo? Bigyan mo ng Papalitan t-shirt. pa, bigyan mo ng pampalit na damit. Pagwapo. Ayan. T-shirt, yan pagsirat mo, gwagwapo ka dyan. Ha? At syempre, lalo ka pang sasya dahil meron ka pang grocery bag ng DZRH. Hindi na mabuhat ni tatay. Hindi na mahawakan lakay. Hindi na magkasya sa bike niya. Wala ka naman po. Merry Christmas, Kuya Merry Bobby. Christmas po. Thank you po. Wala po anuman. Ingat sa pagbabike ka, Kuya, ha? Ayan, sa tabi lang, ha? Ayan. Salamat po kayo din. Yung bike mo, lagyan tubig lakay at syempre. Yung bike mo, lagyan mo ng side mirror, ha? RC rin. Ayan. Alright. Okay. Congratulations, Kuya Bobby. Maraming salamat at ingat. Sige, bike pa more. Ayan. Salamat po kayo din. Thank you. Ingat po. Ayan, Kuya. Kaya naman mga nais manalo ng 1,000 pesos tumutok lang sa DZRH at baka kayo na susunod dating winner sa DZRH Mas Malakas promo. Arch number 6, Sherwin Bata Alfaro. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney with the Okay yan, Lakay. Kauna-unahan. Yes, Christmas time in Mandaluyong. Maraming salamat, Ninong Sherwin Alfaro. Nako, ha? Bira kayo. Kanina pala si General Albayalde Oo dyan. nga, nandiyan pa. Kanina pa pala si General. Sandali lamang, General Albayalde, sir. Nakadalawang timpla na yata ng kape. Ayan. Mukhang lumamig na yung kanyang kape. Parang ako. Ayan. General, sandali lamang, sir. Alam mo naman, yung ipinamigay namin pang-aginaldo sa aming mga listeners. Katas ng commercial yan. Lifeblood. Ayan. Sandali lamang, General, sir, ha? O Albayalde, sir, ha? At magkape ka muna ng konti at kailangan namin ito, ha? Ayan. Kailangan namin ng hanap buhay muna. Pero batiin din muna natin happy birthday si Kuyang Jonathan Galang at Jason Ong ng Hiram Lads. Mula kay Colonel Joseph Dator at happy birthday Kuyang Carlos Isagani. At si Sherwin Palak ng Ramon Isabela mula kay Marie Coloma. Naragsak ka pa nagkasangay. Apo Sherwin Palak. Jan Albayalde, sir, babalikan ka namin. Promise. Ayan. Oras, Sister L. Alas 9 na. Dinadawit. Special mention ni Senator Antonio Trillanes. Oo, so yan ang ating context. Bakit natin tinawagan ang dating PNP chief. At siya ba ay naimbestigahan ng mga investigador ng International Criminal Court? Meron ba, ha? Ayan. The order is dead or alive. Ay, dong. Chill-chill lang. Maayong buntag, Mr. President, sir. Ha? That is a freedom of expression. Yes, sir. Damdamin Bayan. General Oscar Albayalde, sir. Magandang umaga po sa inyo, General. Sister L, magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng mga kababayan natin. Magandang umaga po. Good morning, General. Long time no see and long time no hear. Nag-retire lang si General. Mukhang bagets na. Mukhang stress-free. Bumata. Ayan. Mukhang islim ngayon ang General Oka Albayalde. Anyway, General Albayalde, sir, ngayong retired na nga pala kayo. Anong ginagawa po ninyo ngayon? Well, una po tayo dun sa business natin. Medyo nag-expand po tayo and of course, mga oras sa ating mga anak, no? Yung quality time ika nga sa ating pamilya. Buwabawi sa kay Mrs., mga anak, mga apo. May mga apo na ba si General? May apo ka na ba, General? Wala pa po. Wala pa. Wala pa po. Ayan, wala pa, hindi pa siya nag-apostolic duty. Anyway, General Albayalde, sir, kayo po ay isa sa mga special mention ni dating Senator Antonio Trillanes na iniimbestigahan o dapat imbestigahan ng International Criminal Court sa issue po ng crimes against humanity, yung tinatawag na extrajudicial killings, General Albayalde, sir. Ano po ang inyong masasabi dyan? Well, ang unang-una po, alam po natin makakapagsabi niyan is no less than our DOJ and of course ang ating presidente kung talaga pong hahayaan na
maghihimasok yung foreign entity sa ating bansa, lalong-lalo na sa ating hustisya. I think patuloy naman po sinasabi ng ating Pangulo na hindi po niya pabayaan na hahayaan na maghimasok kahit sinong foreign entity para maghimasok sa ating hustisya dahil we have a totally a good functioning justice system dito po sa ating bansa. Ayan na. So, hindi pa po, hindi ba may mga nagpunta ng mga taga ICC dito, General Albayalde Sir, tsaka yung isa pang grupo, yung rapporteur ba yun? Ayan na. Kayo ba, may mga pumunta ba sa inyo at natanong kayo sa isyong ito, General Albayalde Sir? So far, wala po. Wala official na even coming the DOJ or coming from the ICC, wala po. Ayan na. Nung kayo po ay PNP Chief General Albayalde Sir, ayan na, ano po ang inyong stand order sa ating mga kapulisan sa issue po ng mga nasasangkot sa illegal drugs, mga drug addict, mga drug pushers, General Sir? Well, unang-una po, guided po tayo noon nung si barrel, no? At barrel na yan, nakasaad naman po na kung makita po natin yung special instructions dyan, ay paigtingin lang naman yung ating kampanya laban sa illegal na droga. At wala pong ito nakaliwat ka na napatayan doon. And of course, meron pa pong specific instructions doon na nakalagay doon that respect for human rights is a paramount consideration. At lahat po ng operations will be bounded by our laws. So the General Albayalde Sir, just in case po kayo po ay willing na makipag-coordinated dito po sa atin sa DOJ, dito po sa Pilipinas kung ipapatawag man po kayo. Pero pagka yung ICC po, malinaw po na hindi kayo makikipag-coordinate dahil wala silang jurisdiction dito sa ating bansa. Tama po yan dahil knowledge na secretary po ng DOJ natin, sinabi po yan na kung sino man ang makikipag cooperate sa ICC without the explicit permission coming from DOJ or sanction po ng DOJ will face RAPS. Yun po ang alam nating statement ng ating butihing secretary. May isinasagong investigasyon sa ganitong campaign nung ilalim ng Duterte administration, General Albayalde Sir, sa Senado at Kongreso. Kung ipatawag po kayo, ay willing po ba kayong dumalo sa mga ganitong mga pagdinig, General Albayalde Sir? Yes po, yan ay talagang invitasyon. Hindi na po natin matatanggihan yan dahil yan po ay legal order, of course, yung mga legal. At handa po tayong sumagot kung saan man, basta po yan ay sanctioned and of course authorized by pertinent authorities. May galit ba sa inyo si Senator Antonio Trillanes at special mention kayo ni Senator Bato de la Rosa? General Oka. Well, lakay dayo, no? At hindi rin po natin alam kung authority dating Senator Trillanes dahil siya po ang nagsasalita if he's appointed by the government or appointed by our president. Ayan. So, sa palagay nyo, may kinalaman ba ang Malacanang sa mga ganito investigasyon, General Albayalde Sir? Alam, ayaw po nating makihalo doon sa kung ano man ang nagiging nakikita natin na political atmosphere dito sa ating bansa at tayo po naman ay isang public servant lang talagang kuminsan dadamay sa collateral damage ika nga. Nung kayo po ay PNP Chief General Albayalde Sir, may datos po ba kayo kung ilan po ang napatay o kaya mga na-arresto na involved sa issue ng illegal drugs sa General Sir? Meron po, marami natin. Lahat po yan ay report at it's the Department of Justice. At alam ko, 2 years back, kung hindi ako magkakamali, nagkaroon na po ng investigasyon, no less than the DOJ, at lahat po yan pinag-submit lahat yung mga documents. No? Nabasa ko po yan sa pahayagan right after my retirement at tinignan na po ng DOJ yan at alam ko, nakita po nila na walang irregularities silang nakita sa mga police operations noon. And of course, hindi lang po yan sa mga police operations, plus po yung mga nag-surrender. Remember, millions po yung mga Pilipinos noon, na mga drug dependent sa mga nag-surrender. And of course, yung mga na-aresto. Yung mga na-aresto na kumpara doon sa mga namatay. Ang estimate po namin noon, baka wala man pong 3%
doon sa mga naaresto kumpara doon sa mga namatay. Ayan, sa mga investigation sa inyo, Jan Albayalde, sir, wala naman pong na-file na criminal case o administrative cases laban po sa inyo, General Oka, sir? Wala po tayo. At sabi ko nga, natin noon are within the limits of the law. No, we are a nation of laws, ika nga, at palagi po nating paulit-ulit nating sinasabi sa ating mga kapulisan, no, na respetuhin ang human rights sa atin. In fact, Deo at Sister El, no, kung maalala niyo mga pulis noon na mga namatay din sa laban sa illegal na droga, and of course yung pong mga pinag-tib at nagpapailan natin ng murder cases, napakarami po na nakakita tayo ng mga regularity doon sa kanilang mga operations, no. Hindi po natin tinolerate 'yon. Kung maalala niyo po, Lakay Deo, yung ginawa natin sa Caloocan na kung saan rinilib natin yung buong Caloocan. Naging controversial yan. Doon, no? Yes. At mayroon pong mga na-convict doon. If you remember, paulit-ulit po natin sinasabi ng dating Pangulong Duterte na magpa-convict kayo, bukas na bukas din ay pardon ko kayo, sabi niya. Ngunit po nung na-convict yung mga na-involved na pulis sa Caloocan, ang sabi po ng dating Pangulo, I will not pardon you in a million years, sabi niya. So, yun po ang nangyari. Yeah. Mayroon palang naging statement Lakay tsaka General Albayalde itong si ICC, International Criminal Court Assistant to Counsel Cristina Conti. Si Conti. Sabi niya, Lakay, Bato and Albayalde, the two police chiefs, are named as possible to be investigated because of their position, primarily due to command responsibility. Yun pala yung naging statement niya, Lakay. Ayan. Anyway, General Albayalde, sir, paano po, nananakot yata sa inyo si Senator Trillanes, baka daw po kalagitnaan ng taon, may ilalabas pong arrest warrant po ang ICC sa inyo. Paano nyo haharapin ito? Paano nyo haharapin tutugunan, General Albayalde, sir? Deo, lang mangyari po dyan. And of course, kailangan po nating mag-establish kung meron po talagang kaso o wala. I think hindi pa po ongoing yung investigation. At wala pa nga tayong nakukuhang official coming from the DOJ. How can you issue a warrant of arrest kung ni-investigasyon pa po ay wala pa? Ayan. Okay, Albayalde, sir. So ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan sa ICC, especially kay Senator Trillanes? Unang-una po, maraming salamat sa inyo, Deo at Sister El, at sa ating mga kababayan. Rest assured po na ito ay titignan natin mabuti. At of course, kung talagang meron po tayong matatanggap na summon coming from the DOJ or from the authorized agency ng ating gobyerno, rest assured, haharapin po natin yan. At ngayon pa lang po, nagpapasalamat na tayo sa ating Pangulo BBM, na patuloy po niyang sinasabi na hindi po hayaang maghimasok yung any foreign entity na maghimasok sa ating justisya dito sa atin. At sa ating po mga bayan, huwag po tayong maniwala sa usong-uso yung Marites ngayon. At Sister El, no? Huwag po tayong Marites dahil yan po halos nakakasira sa ating bansa. Ayan. General Albayalde, sir, maraming salamat. Thank you and good morning, General. Thank you po, General. Maraming salamat po at magandang umaga. Mga kaibigan, dating PNP Chief, General Oscar Albayalde, siya naging PNP Chief since April 19, 2018 hanggang October 19, 2019. Daming bayan. Ano kayang masabi ni Senator Antonio Trillanes dito, ha? Senator, ha? Anong reaksyon po ninyo? Ano pong masasabi niyo sa ganitong mga issue? Ayan. Ba't nawala? Ano yan? Ang tanong dito, saan ba galing itong lahat na ito? Apparently, base sa ating mga bubwit or informante, no? To borrow the term used by one of the
our local broadcasters. Ayon sa ating bugwit, base sa ating bugwit, ika nga ni Mr. Deo Macalma, sabi ng bubit natin sa Davao, Senator Trillanes, The order is dead or alive. Ano dong? That is a freedom of expression. Ayan na. Pero alam po yung mga kaibigan ni dalawang school of thought, ika nga ha? Alam po nyo, siyempre, of course, yung mga human rights activist at siyempre yung pamilya ng mga tinamaan po mabigyan ng campaign against illegal drugs ng Duterte administration. Siyempre, namatayan o kaya may nakulong. Siyempre, masama ang loob. Pero alam po niyo, meron ding mga kababayan nating nagustuhan ang naging campaign ng dating Pangulong Duterte dahil sa totoo lamang po mahibigan rampant noon ang krimen dahil sa illegal drugs. So yung naglalakad ka lang biglang may sasakay ka sa jeep, may addict na yung nananaksak na lang bigla lakay, di ba? Pero amin nga, wag takot naman kang umuwi ng gabi. Ako lakay, naranasan ko yan ng mga panahon na yon na parang ayokong bumiyahe mag-isa kasi baka anytime bigla na lang may lalapit sa'yo, manguhold up na nakawan ka. Sasaking ka, ha? Pero in fairness, nung Duterte administration, nawala po yung mga ganyang pangamba. Ayan, uwi ka na madaling araw, okay lang, safe ka, ha? Kaya lang parang... Though mayroon pang pailan-ilan, pero maging naman tayo, maging totohanan lang nga sabi nila kay nabawasan talaga halos hindi na ganun karami yung krimen. Ayan, although na maraming sabi natin maraming napatay, ayan, maraming nakulong. Kaya lang wala yata nakulong na drug lord. I'd like to address yun yung mahirap. Yan ang dapat lakay yung yung big fish, yung pinakaugat dapat ang nabubunot. Anyway, yan po ang sa totoo lang, ganyan po ang nangyari. May galit, may natuwa. I'd like to address myself to the International Court of Justice and to the prosecutors coming here to investigate. The war or the drive against drugs will not stop. And it will last until the day I step out. If I go to prison, I go to prison. Talaga dong? Daming bayan. Sandali lamang. Aba, andyan ba si Secretary Manny Bunuan? Aba, for the first time, ha? Ano ba ang... sige, sandali lamang, ha? Si Secretary Bunuan ba yan? Mag-commercial ka pa daw kasi lakay ganun ba? Pambira, di pa kami nakapagsalita. Mas mahaba yung commercial kaya salita namin, ha? Pero kung may problema kayo sa blood sugar, mga kuya, mga ating, ha? Abay, wag masyadong dibdibin yan. Mga lolo, mga lola, ha? Pero kung ihi po kayo ng ihi at saka uhawin, pumapayat na at laging gutom ang pakiramdam, abay, magpa-check po kayo, ha? Ayan, di ba, Doc Willie Ong, good morning. Baka diabetes na po yan at baka pwedeng mauwi ito sa sakit sa puso, stroke, kidney failure, at pagkabulag kapag ito po ay napabayaan. Kaya dapat mga lolo, mga lola, lakad-lakad din, ha? Mag-regular exercise. At syempre, proper diet. Uminom ng resetang gamot na bigyan ng doktor at samahan ng Cogent DB+. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs. Nagbibigay ng nutritional support para pagbutihin ang blood sugar level natin. Siyempre, palakasin natin immune system para magbigay proteksyon sa ating vital organs. Lakas ng katawan para malabanan po ang komplikasyon dulot ng diabetes sa natural na paraan. Sa Cogent DB Plus, malakas ang depensa mo laban sa diabetes. Apo Lucas, Bersamin, kumusta ang blood sugar nyo, Apo, ha? At saka si Apo Dado Peralta. Ang Cogent DB Plus, mabibili sa lahat ng Mercury Drug at Watson's drugstores nationwide. At online na rin sa Shopee at Lazada. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 19 minutes after 9. This time Sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Oktubre 6, 1953, unang sumahimpapawid dito sa DZRH. Naggamit na ng di mabilang na gawad karangalan at ng Oktubre taong 2002, ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli. Ang kasaysayan sa mga liham kay Tia Deli. Itong inyong Tia Deli. Hi, Chang. Ayan. Grabe, Lakay. Kapag ka naririnig ko yan, Lakay, bigla kong naaalala nung maliit pa ako. As in, uhugin pa ako lang. Di pa ako nagsasalawal eh. Tia Deli na yan. Kaya inabutan ko dito sa DZRH. Very classic, Lakay. Sabi ko, alam mo, Chang, di ko kalaing makikita kita at magkakasama sa trabaho. Oo, grabe, Lakay. Nag-iisa ang Tia Deli eh. Pero bakit gano'n? Pagka lola ba, hindi na nagbrabra? Ayan. Tanong natin kay Tita Malu. Hindi yata narinig ng Tita Malu. Papatawag to sa HR eh, ha? Skandaloso. Love you, Tita Ems. Ayan. Pero batiin ko, Lakay, nakatutok sa atin. Sino? Nakatutok sa atin, nakikinig daw siya. Batiin daw natin siya at sabihin ko ang magandang taga-DILG na si Miss Katrina Bahora. Ayun, ganon. Ayan, good morning, Kat. Nanonood sa atin, Lakay. At namimiss ko rin si Yusek Margie Gutierrez. Sana nasa DOJ ngayon. Hi, Yusek Marge. Good morning. Kumusta ka na? Ayan. At nako, teka muna agdingding gayam lagi kailyak diay Paway Ilocos Norte, ha? Naimbag nga bigat kini Apo Attorney Ferdinand Ignacio. Ayan, iti agda mga BC Mayor. Aba, si kagayam ti BC Mayor tin tayo dito Paway Ilocos Norte, Apo Attorney. Ayan, pero sabi niya, pakibati naman itinaragsak nga pagka nagkasangay. Sino? Ni sanggo niya ang bayan member Noel Quemado. Naragsak nga panagkasangay Apo Noel Quemado, ha? Ayan. Alam ba tayong emperador dyan tsaka empanada? At si parang Biklima, ayan, talagang tutok na tutok, lalo pagka nakitang maganda ang damit mo, Sister M. Talaga ba? Ayan. Alam mo talaga, napapaisip na ako dito kay Sir Victor de Leon Lima. Bakit? Ayan. Baka bet niya yung mga damit ko. Biro lang. Parang si Kuya Alex Go lang yan. Ay, Sir Alex Go. Happy birthday ni Kuyang Rico Ordinario Jr. Ayan, ang most worshipful master ng Leon Banye sa Masonic Class 458. Good morning, Kuyang Rico. Binabati ni Kuyang Doming Diasis at si Alex Laguesma Palaganas. Pakibati rin na happy birthday si Hero. Hero Hernandez, ang head ng Executive Assistant ni Labor Secretary Benny Laguesma. Happy birthday, Hero. Birthday. You are my hero. Ayan. At si Kuyang Ama na Tosino, ayan, pakibati rin daw ng Happy Fiesta ang kanyang kabarangay Dine. Ayan. Sa Malbar. Sa Bulihan Malbar. Ayan. Kay Kapitan Elpidio. Ayan. Elpidio Quirino Macalma? Kay Kapitan Elpidio Edjon Tosino. Ayan. Akala ko Elpidio Quirino Macalma eh. Tagabigan yun. Ayan. Magpapaputsero daw at tambakol na bulik. Uy, kasarap naman nun. Ginugutom mo naman kami, ha? Panira ng diet mo, ganyang ulam. At binabati natin si Kuyang Judge Lito Villarosa. Good morning, Kuyang Judge. At kay Romel Cabanela, ayan. Good morning, pare ko, yung kanyang arkitekto, ha? Ayan, na humiram ng kanyang kotse, hindi natin isinoli, ha? Pakitawagan naman na pre, ayan, ang pangalan si Architect Ronald Villanueva Salditos, ayan, hiniram yung aking sasakyan, hindi na ibinalik, ayan,
Pagkatapos yung pinagawa kong resort, hindi pa yan tinapos. Patay tayo dyan. Nanggugoyo, scammer naman. Salbayang arkitekto yan. Oo ha? nga, Ayan. huwag ganon. At binabati natin si Manong Oka Gumabay ng RCBC. Kuyang Tom Angeles ng Olongapo at Noble Jun Samaniego at Kuyang Rodan Deliso. Ayan. Batiin ko din Lakay. Pabati daw ang anak ni Daddy Bobby Elpa, si May and Mike sa Tomira Safe Travel na papunta ngayon papunta sa US bukas. Happy trip. Bon voyage. Anak pala to Lakay nung isa sa Malakash winner natin dyan sa may Barangay Hulo. Ingat po. Di ba hindi natin si Adonis? Sino si Adonis? Si Speaker Belmonte ba yan? Di ba? Akala ko. Kasi, Lakay kung sino-sino yung pinapangalanan mo. Alam mo na, Speaker Sunny Belmonte, kumusta ka na, Speaker? Ha? Alam mo naman pagka nakita mo si Sunny, Speaker Sunny Belmonte, Sister L, ha? Mamaya na tayo magchikan, Tita Els. Di ba, byudo yun, ha? Parang dodo-manda na siya, matikas pa rin kahit may edad. Bakit? Ilan taon nang napangasawa? Hindi na nag-asawa. Akala ko katulad ni Governor Mandanas. Girlfriend na lang yata. Ay, ang tawag ng mga congressman, mga staff sa kongreso nun. Oy, nasaan? Speaker Sunny Adonis Belmonte. Lakay yung Adonis, di ba pangalan yun ng isang establishment sa Quezon City? Aba, alam mo yun. Di ba lagi mo binabanggit? Kaya ni-research ko na. Para naman updated ako. Gay bar yan eh. Gay bar ba yun? Malay ko ba? Gusto mo pundahan yan? Gusto ko gusto ko lang makakita. Hindi, charot lang. Teka mo na, birthday pala ni Francis. Ayan, si Francis Adonis Miranda, the singing vendor ng Tita M sa magazine. Sa programa ni Tita M. Ayan. Happy birthday. Sandali lamang at alamin natin ang latest sa Senado. Damdamin Bayan. Ano ba ang showing ngayon sa Senado? Alamin natin, Lakay, dahil mukhang maraming... Starring pa rin ba si Senator Jingo Estrada? Ayan. Alam ko, tawang-tawa ko kanina eh. Aba, pinapakinggan ko yung statement ni dating Pidea. Sabi niya, okay din to hindi mo na makagaya, Your Honor. Loko-loko rin to si Morales. Sabi ko na, back to you si Senator Jingoy. Pero sigurado magbabiral na naman yan. Oo, pero ito lang kaya ang paggamit daw ng moto proprio sa Senate investigation. Limitado lamang at hindi gaya ng nangyayari sa PIDEA leaks. Ayon kay Senator Cheese Escudero. Detalye balita mo, RH28, Raymond Dadpaas. Na kay Raymond. Elaine, Mayor, may paalala si Senador Francis Cheese Escudero sa kanilang mga kasamahan sa Senado na dapat ay limitado lang ang paggamit ng tinatawag na motu proprio investigation. Ito ang deklarasyon ni Senador Escudero kasunod ng nangyayaring PIDEA leaks investigation sa ilalim ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Dahil sa kanilang tingin ay walang direksyon yung nangyayaring hearing dahil kapag may ipinatawag na pangalan o may nabanggit na pangalan itong kanilang main na personality na si Jonathan Morales ay ipinatatawag. Paliwanag ni Escudero, ginagawa lamang ang isang motu proprio investigation kapag nakabreak ang Kongreso. Ngunit kung bumalik na ang sesyon, dapat ay mag-file ng resolution ng sino mang senador na gustong magpa-imbestiga upang dumaan sa Committee on Rules at ma-refer ng sa plenary. Hindi pwedeng ang chairman lang ng committee ay magdesisyon na magsagawa ng motu proprio investigation. At kalimitan daw, Mayor at Elaine, isang beses normally ang motu proprio investigation, hindi gaya ng PIDEA leaks na nakatatlo na kahapon at meron pang nakaambang pang-apat sa araw ng Lunes. Raymond. Tatanong si Senador Raymond. Kasi ang katwiran ni Mayor. So may mga rules palang ganyan ha. Ayan, iba rin pag veterano kang mambabatas kasi si Senator Cheese ilang taon naging ilang term siyang congressman. Tapos ngayon senador, nakailang term na rin siya. Naging gobernador din.
pangatlong term na niya sa Senate, Mayor. Di ba nakadalawang term na siya, nagtapos din, nag-governor, then bumalik. Ngayon, ito yung pangatlong term niya sa kanyang pagbabalik. So hindi pala pwede yun na pagka-chairman ka ng isang komite, gusto ko magpa-imbestiga. Ayan, hindi pala pwedeng ganun. Hindi gano, yun ang sinasabi ni Senator Escudero, Mayor, at kailangan daw kung pwedeng gawin yon, kahit na halimbawa naka-break daw ang Kongreso at merong malaking nangyari na kailangan ma-actionan agad, pwede daw magpatawag ng ganon, motu proprio. Pero pag may session na ang Kongreso, kailangan mag-file ka ng resolution at dumaan sa Committee on Rules, na-refer ng plenary kung sa committee mo na ibigay, ay di ikaw ang magpa-hearing at kung ano yung nakalagay lang sa resolution, Mayor, yun lang ang pag-usapan. Hindi kung ano-ano na yung nag-away si ganon, natanggal sa trabaho si ganon, may gumamit daw ng druga. Anong druga yan? Anong druga yan? Sino ba yan? Kurtal ba yan? Iba yun? Medicol? Okay, sige Raymond. Ano ngayon? Anong mapapanood sa Senado ngayon? Ngayong araw ng Martes. So ngayong araw ng Martes, pagitin ko din lang, Mayor, dahil ang daming kung ano na nagsanga-sanga yung kwento kahapon. Ang malinaw lang doon kahapon is maganda yung report ng St. Luke's, Mayor, kahapon, para lang matuldukan yung issue kay Pangulong Marcos. Ang sabi nila is na doon sa result ay talaga namang nag-negative. Sinoon, that was the time na candidate Bongbong Marcos for president na nag-undergo ng laboratory test or drug test dyan sa St. Luke's Global. Kailan yan, Raymond? 2021? November, Lakay. Para matuldukan yan, Mr. President, ngayon, ayan. 2022 another test. Ayan, para matuldukan na talaga yan. Kasi baka sabihin, 2021 pa yan. Ang problema naman doon, Mayor, kung ganun mo gagawin, parang papatulan mo pa yung sa bagay. Yun naman ang katwiran nila. So yun ang problema dito. Pero anyway, yun lang naman ang malinaw. Malinaw yung sagot. At yun kasi yung nakalagay sa hearing, Mayor, PIDEA leaks at saka yung Batangas na nahuli doon sa Batangas. Pero hindi na yun ang pinag-uusapan, napunta na doon sa, di ba, nadamay nga pati yung condominium tower. Tapos kung sino pa yung mga, yung pala daming away ng mga personality dyan sa PIDEA starting during the time of General Dionisio Santiago, kaya napapunta dito kahapon. Sila General Cacbac, General Andami, General Serapio, ang daming nababanggit doon na personality. Parang ngayon, ang sabi nga parang kung pakikinggan natin si Senator Escudero kahapon, doon sa hearing, ang gusto niya, tapusin na ito. Pero sabi ni Senator Bato, kailangan daw humarap muna si Attorney Paquito Ochoa Jr. na nag-positive daw sa COVID kaya hindi makapag-harap pa. Hintayin daw nila, baka sakali sa araw ng Lunes ay makabalik o makarating dito sa Senado si Attorney Jojo Ochoa. Mukhang hahaba pa yan, Raymond. Mukhang hahaba pa yan kahit humarap si dating Executive Secretary Paquito Ochoa kasi itong si Congressman Angelo Bungalon ng Ako Bicol Party List at Congressman Asa Barbers ng House Committee on Drugs. Sabi, ipatawag din daw si Arturo Las Cañas. Ayan, yung self-confessed member ng DDS, Davao Death Squad. At saka si Eduardo Asierto, yung anti-drug operative naman. Paano yan? Baka doon na lang sa hearing nila yun, Mayor. Sa Congress naman. Okay. Sa Congress naman yan. Dito sa Senate kasi hindi nababanggit yung pangalan na sila yung mga yun, sila General Asierto at saka si Las Cañas. Si Las Cañas, sabi na ating bubit, hawak na ng International Criminal Court. Mukhang nabigyan na ng bagong identity. Anyway. Pwede rin. Yan, ewan ko kung General Asierto kung lalabas pa yan. Pero alam natin, nandito rin naman daw si General Asierto na nagtago during the last few months ng Duterte administration. Si Michael yan at si Lincoln Ong. Wala pa. Nasaan na kaya yung mga yun?
Baka nakatira doon sa doon sa malaking bahay na pinapagawa sa Southwoods. Ayan. May erda doon, katas na may parmalida. Anyway, sige, abangan natin, Raymond. So walang hearing si Senator Bato ngayon? Wala, Mayor. Pahinga. Sa Lunes ulit. Pahinga muna. Ang mag-hearing ngayon ay Committee on Energy ni Senator Rapi Tulfo tungkol naman sa problema sa kuryente, yung yellow alert, red alert, yan, kakapasan ng supply ng kuryente. Tapos yung sa Committee on Senate Committee on Public Services naman ni Senator Grace po, yung problema naman sa mga airport na hindi na-maintain at yung gaya ng problema naman doon sa Laguindingan Airport sa Cagayan de Oro na meron na palang nanalong bidder doon na nasa private contractor pero hindi pa na ito turn over ng itong DOTR sa kanilang pribadong company na kakuha ng nasabing kontrata, ngunit hanggang ngayon ay problema daw yung maintenance ng mga nasabing mga airports. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dalpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Damdamin Bayan. Mula sa Senate Bureau of Investigation, dumakaroon tayo sa House Bureau of Investigation. Ang update naman dito ay investigasyon sa PIDEA leaks. Dapat daw tapusin na ng Senado. Iyon ay kung wala namang ilalabas na mga bagong testigo. Sino nagsabi niyan? RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Lakay, dapat mamagitan na ang liderato ng Senado kung ipagpapatuloy pa o tatapusin na ang investigasyon sa PIDEA leaks. Ito ay giniit ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon dahil kulang-kulang ang mga ebidensya at questionable pa ang testimonya ni dating PIDEA Intelligence Officer Jonathan Morales. Kung si Bongalon ang tatanungin, bakit hindi daw imbitahan ng Senate Committee on Public Order ni Senator Ronald Bato de la Rosa, Sena Arturo Las Cañas at Eduardo Asierto. Si Las Cañas ang self-confess na miyembro ng Davao Death Squad at si Asierto naman ay veteranong anti-drug operative na mas may kredibilidad niya na humarap sa mga investigasyon at makapagbibigay ng mga linaw sa mga aligasyon ng drug campaign. Paliwanag ni Bongalon, sila Las Cañas at Asierto ay naging bahagi na ng mga investigasyon noon at may mga ipinakikitang dokumento. Pakinggan natin si Congressman Jill Bongalon. Let's call these guys, Asierto and Las Cañas, and we'll see kung sino po talaga ang nagsasabi ng totoo and kung ano talaga ang totoong o kaya ang realidad patungkol sa war on drugs dito po sa ating bansa. And let these guys tell the whole world na kung anong kinalaman nila or ano ang nalalaman nila patungkol sa droga at mga naging biktima, most especially during the previous administration. Ang payag ni Congressman Jill Bongalon, matatandaan sa interview, tinawag naman ni Pangulong Bongbong Marcos si Morales na isang jukebox na basta maghuhulog ka ng pera, kahit anong kanta na gusto mo, aawitin niya. Para sa kauna-una sa Pilipinas, yes, okay. Si Speaker Romualdez, ipinatawag na ba itong mga taga-DNR, DPWH, DILG at MMDA para malaman kung ready sila sa La Nina phenomenon naman? Kasama yan sa plano, baka by next week ang schedule kasi ang inuna ng Kamara Lakay yung presyo ng bigas, di ba? Nag-meeting ang kinatawa ng DTI at DA at tinatawag din yung mga grupo ng mga supermarket association, mga magsasaka. So, dahil malapit na rin ang tag-ulan Lakay, Sister El, dapat yan din siguro ang unahin. Hindi lamang ng Kongreso, kundi yung mga concerned government agencies habang mainit pa daw ang panahon, habang hindi pa umuulan. Dapat daw maglinis na lalong-laro ng mga estero Lakay para maiwasan ng pagbaha. Maraming salamat, Manang Milky. Magandang umaga Lakay, Sister El, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan mula sa Kamara. Abay, good morning, Admiral Ferdinand Toto Goles. Ang sabi niya, Lakay, ang dami kong alam na areas na bumalik na naman ang mga adik-adik. Ayun. Yan ang malungkot. Kaya dapat tuloy-tuloy ang kampanya natin laban sa
illegal drugs. Samantala, Lakay, ang Korte Suprema naman kakalampagin na hindi ito matapos-tapos na isyong ito, kakalampagin ng mga jeepney driver para daw maglabas ng temporary restraining order laban sa modernisasyon ng public utility vehicles. RH29, Boy Gonzales. Boy! Pero bago si Boy Gonzales, Boy, sandali lamang ha. Ayan, baka wala tayong bonus. Daming bayan. Stand by, Boy Gonzales. Stand by, Nicolo Lopez. Ayan, maganda pa naman sa aking special na balita ngayon. Sayang Lakay eh. Isang... may utang ka na naman. Isang mayor. Ayan, sino? Dali. Itinago ang kanyang pagbubuntis. Mayora. Mayora. Ayan. Oras, Sister L. It's 9:46. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Nasa ang blue water na si Edniel Parosa at saka atin ito coalition. Mukhang wala pa naman sa blue waters. Saan ba sila magte-take off? Saan ba sila sasakay? Sa Palawan o sa Zambales o Ilocos? Ilocos. Lakay, wag na kaya natin mo nang banggitin. Ganun ba? Baka marinig ng China eh. Makakita naman sa dami ng kanilang mga espiya, alam na. Sabi siguro ng China, you don't have to mention, we already know. Ayan. Na-interview ni Henry Urit tsaka ni Miss Karen Oyong yung si Convenor Edicio de la Torre. Ayan. Ayun naman, nang aano kayo ginagalit yung China. Ayan. Wala makakapigil sa atin ito, coalition. Ayan. Magalit si Mayor Karen Oyong yan. Hindi naman si Miss Gay. Yun ko talaga. Hindi ko pa na-interview ito si Karen Oyong kung sama-sama pinanganak ito. Sandali lamang, may report si Boy Gonzales. Ang report ni Boy G. Lakay. Ito nga pala, Edniel Parosa. Ayan, sabi ko, yung binili kong salbabida maluha at saka floater. Hindi mo ba naipadala? Yung binili ko sa SM. Ayan. Ito may pahabol Ayan, sabi ni Don Simeon Champion Chu. Abay, ang nag-isang labandero pero Don. Ayan. Ayan, may padalang may padalang Hana shampoo. Para pagka makamaligo doon si Edniel, meron siyang shampoo. Pagka pinaliguan sila, at least may shampoo. Mukhang kailangan ko rin po ng Hana shampoo. Sige, Lakay. Baka naman. Patitikimin ka ni Don Simeon kailangan niya ng buhok ko, Lakay. Alam mo naman yung buhok ko, kailangan ng shampoo. Yung buhok mo parang well-maintained yan, Lakay. Ganun ba yan? Kailangan ng Hana shampoo talaga niyan. Gugu pa yan. Para hindi mamatay. Teka, report ni Boy Gonzales. Punta natin report ni Boy Gonzales. Nakatulog na si Boy Gonzales. Ayaw ni Isko Moreno ng ganyan. Baka na naginip na si Boy. Korte Suprema kakalampagin na mga jeepney driver para maglabas ng TRO laban sa modernisasyon ng public utility vehicles. RH29, Boy Gonzales. Boy. Mr. L. Lacaydeo, dumating na yung mga chuper dito sa mismong harap ng Korte Suprema. Kaya medyo matraffic ito kaba ng Padre Paura. Ang kilos protesta ng mga miyembro ng Manibela at Piston ay para hilingin sa Supreme Court na maglabas na ng TRO dito sa pinairan ng modernization program ng gobyerno sa papublikong sasakyan. Ayon sa grupo na pinapanawagan nila sa mga maestrado ng Supreme Court at tingkinay kanilang kailigan maglabas ng TRO upang matigil na yung PUB modernization program ng pamahalaan. Tinututulan ng grupo na ang PUB MP dahil sa labag sa karapatan ng jeepney driver na kumita ng sapat. Ngayong umaga ay dumagsa ang nasa 30 mahigit na membro ng Piston at Manibela sa kanilang ginagawang kilos sa protesta. Para sa kauna-una sa Pilipinas, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales. Kawa din mga jeepney drivers natin. Pero ito, maganda yung comment din ni Mr. Ben Alegre. Ayan, sabi niya, yan ang hirap sa Senado at Kongreso ngayon. Ayan,
4 hanggang 5 lang yata ang abogado sa Senado. Ha? Kailangan madagdagan ng mga abogado. Kaya hindi nila masyado alam yung mga rules, parliamentary procedures. 60 congressmen lang ang abogado out of 350. Ayan. So ito ang lalabas. Walang alam. Ano sabi Lakay? Lalabas na Parang hindi mo mabanggit. Congressman Alegre, ha? Ayan. So, yan. O nga, kasi unless na magaling yung mga staff mong abogado, ayan. Kaya lang kasi yan ang advantage ng mga old Congress, Sister Ella. Karamihan dyan ay mga batikang mga abogado Mayroon talaga, silang, mga lawmakers. May alam sila sa batas dahil sila ay gumagawa ng batas. At saka nung araw yung mga law students talagang pagka may time, talagang pupunta sila sa Senado para manood yung pakinggan yung mga debate ng mga magagaling na mga senador noon, mga Recto, Jokno. Parang may kakilala ko Lakay ang pangalan, tago natin sa pangalan. Marcos, ayan. Yung mga law student ngayon Lakay, may ganun pa rin naman. Meron pa rin? Kasi yung kakilala natin, tago natin sa pangalang Jana Abejero, Bonifacio na pala siya ngayon. Ganun ba? Alam ko, nagpunta siya dyan sa Senate. Kaya lang, iba daw na pa, marites na. Your business is our business. Hindi naman. Hindi naman, Lakay. Okay na naman na hindi abogado. Basta nag-aaral. At saka magaling ang staff mo. Kailangan dyan magaling ang staff mo. Sabi ni Senator Orly Mercado noon, pagka ka ng staff mo, dapat yung mas magaling sa'yo. Yung competitive, Lakay. Yung at may alam. ka, hindi yung ikaw pa ang magtuturo sa kanya. Yun dapat. Dapat talaga. Para hindi kayo pares walang alam. In fairness kay Kwan, delayed Senator Ninoy Aquino din. Hindi siya abogado pero magaling. Pero magaling siya, Lakay. Maganda kasi, Lakay, kapag ikaw mismo inaaral mo. Pero mga abogado yan, mga Salonga, Neftali Gonzales, may mga magaling na abogado. Mga magagaling na. Talaga namang hindi mo basta-basta pwedeng... Nung kapanahonan mo, Kuya nga ama na to sino? Ayan, sino mga... kapanahonan. Parang medyo matagal-tagal na yan, Sir Ama na. Pero sabi ni Mr. Michael Guy, naku, Lakay, tumataas yata ang palitan ng dollar. Nagbukas sa trading ngayon, 57 pesos and 85 centavos. Lumalakas nga, Lakay, humihina ang piso, ha? Ayan. Kaya tinatabi ko lang yung binigay ni Sir Michael Guy, Michael Guy. Michael rin, nasa Soler yun. Hindi, sabi ko Michael Guy Michael Guy. Kala ko. Lakay, medyo humihina radara. Ang ating usapang negosyo ngayon, Lakay, higit sa 1,000 aircon kada araw na ibebenta sa paraan ng credit. Wow, talaga, ng credit ngayong tag-init, Lakay. Ilang 1,000? 1,000 kada araw. Kada araw ang nabebentang aircon? Oo. Aircon pa lang yan, di pa kasama electric fan, ha? Aircon pa lang to, Lakay. Pero sa pamamagitan niya ng Home Credit Philippines. Pero kahit na ibig sabihin, dahil sa init ng panahon, ang daming bumibili ng aircon. Ayan, kahit malang kuryente. Talagang pinipilit na lang maka-purchase para siyempre nga naman, ng init. Di ba yung isang nanay na nagtipid yata, yung anak niya, ayan, na heat stroke yung sanggol, yung baby, di ba? Yung iniwan lang niya. Pero hindi yata Lakay, parang iniwan niya lang pagbalik niya, namumutla na raw yung ano. Okay. Medyo masakit. Pero ito, alamin natin ang detalye mo, Lakay. RH17, Miss Nicole Lopez. Nicole. Nag-viral sa social media ang dambuhalang aircon na ito sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ang malaking aircon ng Carrier Philippines na gumagana at literal na may binubugang hangin ay nasa isang bus stop sa First Avenue sa BGC. Dahil matindi ang init ngayon, nakaagaw atensyon ang dambuhalang split type na aircon na pinagpiestahan ng netizens online. Kaugnay nga sa usaping aircon, iniulat ng Home Credit Philippines na nagkaroon ng surge sa publiko sa pagbili ng air conditioning units. Ayon kay Punit Soneha, Chief Sales Officer ng Home Credit, higit 1,000 units ng aircon ang naibebenta kada araw sa paraan ng credit sa gitna ng nararanasang El Nino. Paliwanag ng Home Credit official, mula nang ilunsad nila ang marketing campaign na Hottest Summer sa Pinas na nag-aalok ng 0% interest para sa air conditioning units, lumobo agad ang bentahan nito. Naniniwala silang magiging malakas ang bentahan ng mga aircon ngayon
dahil na rin sa mga projection na magiging matindi ang init gawa ng pinagsamang El Nino at summer season. Inihayag pa ni Soneja, marami ang naibentang aircon gamit ang home credit ngayon kumpara noon na wala pang 1,000 ang benta kada araw. Ayon sa home credit, higit 500,000 o kalahating milyong air conditioners na ang kanilang naibenta sa loob ng 10 taon na nag-ooperate sila sa Pilipinas. Kaugnay nito, noong nakaraang buwan lang, ibinahagi ni DZRH reporter Boy Gonzales ang kwento ng isang netizen na nagkaubusan ng air coolers sa isang mall sa Maynila. Sa usapang ito, sinabi ng customer na wala ng air cooler sa sikat na appliance store at mabuti na lang daw ay mayroon pang stock sa department store. Una rin dito, matatanda ang iniulat ng Meralco na lumobo nga rin ang kita nila sa halos 10 bilyong piso sa unang quarter pa lang ng 2024. Itinuro noon ng Meralco na isa sa mga nagpalakas ng kanilang kita ang malakas na paggamit ng publiko ng air conditioning units at iba pang cooling appliances ngayong mainit ang panahon. Samantala, humina naman ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 57 pesos and 86 centavos kada US dollar, habang naitala naman sa $83.36 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Business is our business. Maraming salamat, Miss Nicole. Nako, sabi ni Kuyang Alex, ang Kuya Alex mo, Sister El. Ay, sabi lakay. Grabe na ang babuyan sa Senate ngayon. Babuyan talaga, ha? Gibaan ng gibaan na. Wow. Grabe yung term. Naloka ako sa term. Pero alam mo ba, Lakay, sabi ni Miss Karen sa'yo, Elaine, pakisabi kay Lakay, legit ako. Meron akong birth certificate, baptismal certificate, school records from nursery to college. Ayan. Baka monitor pala. So alam niya kung saan siya pinanganak. Alam ni Miss Karen Oyo. Alam niya ang birth date niya. Yes. At meron siyang baptismal, Lakay, birth certificate kompleto. Ayun. Ilalatag niya sa iyo mamaya. Alam niya yung teacher niya, ha? Kilala teacher niya, niya. Ayan, nabuti naman, ha? Kasi bigla akong nagduda, baka mamaya kasakasama pa natin si Miss Kay. Baka mamaya kabuti rin si Miss Kay. Matagal na pala itong DPA. Pero Lakay, sabi ni Miss Abby na mapagay, the best din ng isa sa mga nare-recall niya na magaling sa Senado ay ang yumaong si Human Rights Defender Rene Sagisan. Ay, At si dito naman sa ating comment section, course, Miriam Defensor Santiago. Huwag mo kalimutan si Aling Miriam. Yes. Alam mo naman ang Aling Miriam pagka nagsalita si Miriam Santiago sa Senado noon, abay talagang Lakay, tahimik at nakikinig ang lahat. Ay, oo, sinabi mo, malupit ang Senator Miriam. At saka marami kang matutunan noon kay Senator Miriam. Yes, oo. Ayan, magaling kasi talaga siya, Lakay. Ay, oo. Ano bang sabi ni Senator Miriam? Ano bang sabi niya? Senator, nasaan ka na? Asan yung... Habang inaanap mo yan, shout out kay Marsky. Ayan, isang magandang umaga. Ayan, wag mo nang pansinin yung mga basher. Ayan, love lang tayo. But sino bang pumapansin sa hindi kasi mayroong mga pinagtatanggol niya tayo, Lakay, sa mga nambabash. Hindi, masanay okay lang po yan. Malungkot ka kung walang basher. Nahanap mo na ba, Lakay? Asan yung mga famous quote ng Senator sabi ni Miss Kay Lakay, uy, grabe kayo. Sige na, di ko makita. Pero ayan na. Basta classic talaga ang Senator Miriam. Ano ba yung kumakalat na memes niya ngayon? Ha? Yung mga luma niya? Ha? Marami siyang memes na Lakay, lalo na kapag medyo na high blood na siya sa sa mga hearing. Ayan. Maraming memes. Nakamiss ang Senator Miriam. Ayan. Pero ano kaya kung siya naging presidente natin, ha? Ilang year na kayong sinabak natin. Sabi niya lang pala, Lakay, ang sabi ng gobyerno, don't lie, don't cheat, don't steal, don't sell drugs, don't kill. Alam niyo kung bakit?
ayaw ng gobyerno ng competition. Yan ay galing sa dating senador na si Miriam Santiago. Yung latest nga pala, sabi niya, ba't natatugigiran ng China? Ayan, kung manalo tayo, ano ipapakain natin sa mga Chinese? At yan, nakabuhan natin palatuntunan ng damdaming bayan. Ingat-ingat po tayo. Ako po si Deo Macalma. Sister L po, Elaine Apit, stay safe everyone. Di sa rin sa Operation Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye.